Hindi ka maniniwala sa nangyari. You won't believe what happened next, pero ito na nga, isang bilyonaryong manunugis, kilala sa lungsod bilang malamig ang puso at walang kinatatakutan, biglang nagpasya na iwan ang lahat at umuwi sa isang liblib na baryo sa probinsya. Parang eksena sa pelikula, di ba? Pero para kay Mateo Villanueva, hindi ito basta desisyon, ito ang simula ng bangungot na hindi niya inaasahan. Si Mateo, kilala bilang The Hunter sa mundo ng negosyo at mga lihim na operasyon, ay sanay sa dugo, peligro at katahimikan ng gabi. Wala siyang kinakatakutan, tao man o hayop. Pero nung matanggap niya ang isang sulat mula sa matagal na niyang hindi nakakausap na lola sa baryo San Isidro, may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang simpleng mensahe lang, umuwi ka na, apo. Kailangan ka namin. Walang paliwanag. Walang detalye. Pero sapat na yon para bumalik siya. Pagdating niya sa baryo, parang bumalik siya sa nakaraan, makitid na kalsada, mga bahay na kahoy, at tahimik na paligid na parang may itinatagong sikreto. Napansin niya agad ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Uy, si Mateo yan bumalik, bulong ng mga matatanda sa gilid. Unang gabi pa lang, may kakaiba na siyang naramdaman. Habang nakahiga siya sa lumang kwarto ng kanyang lola, may narinig siyang mahinang kaluskos sa bubong. Akala niya daga lang. Pero maya-maya, naging mabigat ang yabag, parang may taong naglalakad sa itaas. Ano to, bulong niya, sabay hawak sa baril na lagi niyang dala. Kinabukasan, kinausap niya ang lola niya. La, anong nangyayari dito? Bakit parang may kakaiba sa baryo? Ngunit ang sagot lang ng matanda ay isang malalim na buntong hininga. Hindi ka namin pinauwi para sa wala, Mateo. May bumabalik at ikaw lang ang makakapigil. Doon nagsimulang magulo ang lahat. Isang bata ang nawawala. Isang magsasaka ang natagpo ang wala ng dugo. At gabi-gabi may naririnig na sigaw sa kabubatan. Hindi na ito simpleng provincial life, parang may mas malalim na dilim na bumabalot sa baryo. Isang gabi, hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Dala ang kanyang baril at flashlight, pumasok siya sa kabubatan. Tahimik, masyadong tahimik. Hanggang sa may naamoy siyang kakaiba, amoy bulok na karne. Lintik, bulong niya. Biglang may gumalaw sa likod ng puno. Isang anino. Mabilis. Hindi tao. Hindi hayop. At doon niya nakita. Isang nilalang na nakabaligtad ang katawan, mahahaba ang kuko, at pulang-pula ang mga mata. Umisi ito, parang kilala siya. Matagal kitang hinintay, Mateo. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa dami ng kanyang naranasan, ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Aswang, mahinang sabi niya. Pero hindi ito basta aswang. Mas matalino. Mas mabilis. At parang may koneksyon sa kanya. At habang papalapit ang nilalang, naramdaman ni Mateo na hindi lang laban ang naghihintay sa kanya, kundi isang katotohanang matagal nang itinago ng kanyang sariling pamilya. Napaatras si Mateo pero hindi siya tumakbo. Hindi iyon ang tipo niya. Ano ng koneksyon mo sa akin? Madiin niyang tanong, pilit pinipigilan ang kaba sa dibdib niya. Ngumisi ang nilalang, dahan-dahang lumapit habang tila nilalasap ang takot sa hangin. Apo ka ni Aling Rosa, hindi ba? Paos ngunit malinaw nitong sabi. Parang kutsilyong tumagos sa isip ni Mateo ang bawat salita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ka pinabalik dito? Hindi ka basta tao, Mateo. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumalon ang nilalang. Mabilis. Halos hindi niya nakita ang galaw. Reflex na lang ang umiral, pumutok ang baril. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Pero walang epekto. Tumawa ang aswang, malalim at nakakapangilabot. Baril? Yan lang, sabay hampas sa kanya na ikinabagsak niya sa lupa. Sumakit ang likod niya pero agad siyang tumayo. Hindi siya papayag na matalo ng ganoon lang. Biglang nag-flash sa isip niya ang mga itinuro ng lola niya noong bata pa siya, mga dasal, mga lumang babala, mga bagay na akala niya ay pamahiin lang. Hindi pala, bulong niya sa sarili. Hinugot niya ang maliit na anting-anting na matagal na niyang dala pero hindi pinapansin, isang lumang kwintas na bigay ng lola niya bago siya umalis ng baryo noon. Nang mahawakan niya yon, parang may init na dumaloy sa buong katawan niya. Napaatras ang nilalang. Ano yan? Galit nitong sabi, sabay takpan ang mukha nito na tila nasisilaw. Doon napagtanto ni Mateo, hindi lang siya basta bumalik para lumaban.
May dahilan kung bakit siya ang pinili. Hindi mo ako matatakot, mariin niyang sabi, kahit ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng laban ng tao kontra aswang. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ang mga dahon. At mula sa dilim ng kagubatan, may isa pang presensya na naramdaman si Mateo. Mas mabigat. Mas madilim. Hindi lang ako ang kalaban mo, bulong ng aswang, sabay ngisi ulit. At doon, unti-unting lumabas ang isa pang nilalang. Mas malaki. Mas nakakatakot. At sa mga mata nito may kung anong pamilyar. Parang sarili niya. Napakurap si Mateo, hindi makapaniwala. Ano to, anong kalokohan to, sigaw niya, pero walang sumagot. Sa halip, ang mas malaking nilalang ay ngumiti, eksaktong pareho ng ngiti niya kapag nasa laban siya noon. Sa wakas nagkita rin tayo, sabi nito. At doon niya naramdaman, hindi lang siya hinahabol ng mga aswang. Hinahabol siya ng sarili niyang anino, isang bahagi ng pagkatao niya na matagal nang nakatago. At habang papalapit ang dalawang nilalang, napagtanto ni Mateo na ang tunay na laban ay hindi lang para iligtas ang baryo, kundi para maintindihan kung sino talaga siya bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. Ramdam niya ang tibok nito, parang may sariling buhay. Sa harap niya, ang dalawang nilalang ay unti-unting umiikot sa kanya, parang mga gutom na mandaragit na naghihintay ng tamang sandali. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano, malamig na sabi ng mas malaking nilalang, ang kamukha niya. Hindi ka namin kalaban, ikaw ang kulang. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya, pero may bahagi sa kanya ang natatakot sa sagot. Biglang sumingit ang aswang na nauna niyang nakita, gumapang sa lupa na parang ahas. Matagal ka nang hinahanap dahil ikaw ang susi. Huminto ito sa harap niya, napakalapit na halos maramdaman niya ang mabahong hininga nito. Ang dugo mo hindi pangkaraniwan. Parang may sumabog sa isip ni Mateo. Mga alaala, hindi niya alam kung totoo o panaginip, biglang nag-flash. Mga gabi noong bata pa siya, may naririnig siyang iyak sa kabubatan. Ang lola niya, laging may kausap sa dilim. At isang beses nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa tubig, pero hindi siya ang nakatingin pabalik. Hindi't napailing siya. Imposible yan. Ngumisi ang kamukha niya. Totoo ang lahat. Ang pamilya mo hindi lang tagapagtanggol ng baryo. Bahagi rin sila ng sumpa. Nanlaki ang mata ni Mateo. Sumpa? Dahan-dahang lumapit ang nilalang nakahawig niya, bawat hakbang ay mabigat. Tuwing may ipinapanganak sa dugo niyo, may isa ring nilalang na nabubuo sa dilim. Isang anino. Isang kapalit. Tumigil ito sa harap niya. Ako yon, Mateo. Hindi makagalaw si Mateo. Parang napako siya sa kinatatayuan niya. Ibig mong sabihin ikaw ang bahagi mo na itinago, putol nito. Habang lumalaki ka bilang tao, ako naman ay lumalaki sa dilim. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas lumamig. Mas mabigat. At ngayon, sabay sabi ng aswang at ng anino niya, panahon na para maging buka. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sumugod ang aswang mula sa kaliwa, habang ang anino niya ay diretsyo sa harap. Nagliyab ang anting-anting sa dibdib ni Mateo, nagbigay ng matinding liwanag. Napasigaw siya habang parang may humihila sa kaluluwa niya, dalawang puwersa na gustong mag-angkin sa kanya. Hindi ako magpapatalo, sigaw niya, pilit lumalaban. Pero habang lumalakas ang liwanag, may kung anong nagbabago sa loob niya. Hindi na siya sigurado kung sino ang kinakalaban niya. Ang aswang ba? O ang sarili niyang anino? Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman ni Mateo ang isang desisyon na kailangan niyang gawin, isang desisyon na pwedeng magligtas o tuluyang magwasak sa kanya. At habang unti-unting nawawala ang hangganan ng liwanag at dilim sa kanyang katawan, may isang boses na bumulong sa isip niya. Piliin mo kung sino ka bago kami ang pumili para sa'yo. Huminto ang mundo sa paligid ni Mateo. Parang biglang naging tahimik ang kagubatan, walang hangin, walang kuliglig, walang dalaw. Tanging tibok ng puso niya ang maririnig, malakas, mabigat, parang may sumasabay na ibang tibok mula sa loob. Pumikit siya. Sa loob ng dilim, may nakita siyang liwanag, mga alaala. Ang lola niya, nakangiti habang inaabot sa kanya ang anting-anting. Hindi ito pang depensa lang, apo, ito ang paalala kung sino ka.
Tapos biglang nagbago ang eksena, dugo, sigaw, at ang sarili niyang kamay na nanginginig, parang may ibang kumokontrol. Napadilat siya. Nasa harap pa rin niya ang dalawang nilalang. Naghihintay. Hindi sila umaatake. Parang sigurado silang hindi siya makakataka sa kapalaran niya. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ako kulang imahina niyang sabi, pero may bigat. Hindi ko kailangan maging tulad niyo para maging buo. Ngumisi ang anino niya. Sigurado ka? Sigurado ako. Sa sandaling iyon, hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting, hindi para gamitin bilang sandata, kundi parang yakap sa isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Kung may bahagi man akong madilim akin yon. Hindi niyo ako pag-ari. Biglang nagliyab ang anting-anting, hindi tulad ng dati. Mas maliwanag. Mas mainit. Parang sumasabay sa desisyon niya. Sumigaw ang aswang, na paatras habang tinatakpan ang mukha. Hindi pwede ito, galit nitong sigaw. Ngunit ang anino niya hindi umatras. Sa halip, lumapit ito, dahan-dahan, diretsyo sa kanya. Kung tatanggihan mo ako, bulong nito, kailangan mo akong sirain. Napatigil si Mateo. Doon niya naramdaman, hindi ito simpleng kalaban. Hindi ito pwedeng barilin. Hindi ito pwedeng takbuhan. Dahil siya rin ito. Kung wala ka, mahina niyang sabi, hindi rin ako magiging ganito kalakas. Saglit na natahimik ang anino niya. Parang hindi nito inaasahan ang sagot. At doon, may kakaibang nangyari. Unti-unting nagbago ang anyo ng anino, hindi na ito kasing dilim. Parang nababawasan ang galit sa mukha nito. Parang naguguluhan. Hindi kita lalabanan, sabi ni Mateo, dahan-dahan ibinaba ang baril niya. Pero hindi rin kita hahayaang kontrolin ako. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Kasama kita pero ako pa rin ang magdedesisyon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang aswang. Bigla itong sumugod, galit na galit, tila hindi matanggap ang nangyayari. Mahina ka, sigaw nito kay Mateo. Hindi mo kayang kontrolin ang dilim. Pero bago pa ito makalapit. Isang mabilis na galaw. Ang anino ni Mateo ang humarang. At sa unang pagkakataon ipinagtanggol siya nito. Nagbanggaan ang dalawang nilalang. Malalakas na hampas, ungol at galit ang pumuno sa paligid. Si Mateo, nakatayo lang, nanginginig pero nakatingin, hindi na siya tumatakbo. Unti-unting naintindihan niya. Hindi niya kailangang burahin ang dilim sa loob niya. Kailangan lang niya itong tanggapin at kontrolin. Habang nagpapatuloy ang laban sa harap niya, naramdaman niyang bumabalik ang lakas niya, mas malinaw ang isip, mas matatag ang loob. At sa unang pagkakataon simula nang bumalik siya sa baryo. Hindi na siya natatakot. Pero sa gitna ng laban, may narinig siyang isang sigaw mula sa malayo. Isang boses na pamilyar. Mateo! Nanlaki ang mata niya. Ang lola niya. At sa tono ng sigaw nito may mali. Malaki. Delikado. At habang napapalingon siya sa direksyon ng baryo, may kakaibang kaba na pumasok sa dibdib niya. Dahil ramdam niya, hindi pa ito ang tunay na laban. May mas malala pang paparating at nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Sapat na, sigaw niya, sabay lingon sa direksyon ng baryo. Sa likod niya, patuloy pa ring naglalaban ang aswang at ang anino niya, mga ungol, hampas, at galit ang nagbabanggaan sa dilim. Pero mas malakas ang tawag ng boses ng lola niya. Tumakbo siya. Mabilis. Walang lingon-lingon. Parang may humahabol sa kanya na hindi niya nakikita. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya, parang may paparating na mas masahol pa kaysa sa nakita niya sa kagubatan. Pagdating niya sa gilid ng baryo, napansin niya agad ang kakaibang liwanag. Hindi ito ilaw ng bahay apoy ito. Hindi bulong niya sabay pabilis ng takbo. Pagpasok niya sa baryo, tumambad sa kanya ang kaguluhan, may mga bahay na nasusunog, may mga taong nagsisigawan, at ang iba ay nagtatakbuhan na parang walang direksyon. Ang tahimik na baryo na iniwan niya kanina naging impyerno sa loob lang ng ilang minuto. Mateo, sigaw ng isang kapitbahay habang dumadaan siya. Tulungan mo kami. May kung ano sa gitna ng baryo. Hindi na siya sumagot. Dire-diretso lang siya sa plaza. At doon niya nakita.
Ang lola niya nakaluhod sa gitna, napapalibutan ng mga simbolong iginuhit sa lupa, mga sinaunang marka na hindi niya maintindihan pero ramdam niyang makapangyarihan. Nanginginig ang matanda pero matatag ang tingin. Sa harap nito, isang napakalaking anyo ng dilim. Hindi ito tulad ng mga aswang na nakita niya. Wala itong malinaw na hugis, parang usok na may sariling isip. At sa loob ng itim na iyon may mga matang nagliliwanag, isa-isa, parang maraming nilalang na nagsasama-sama sa iisang katawan. Lola, sigaw ni Mateo habang lumalapit. Huwag kang lalapit, agad na sagot ng matanda, puno ng takot at pagmamadali. Hindi pa kumpleto ang harang. Kapag nasira to, huli na. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ungol mula sa nilalang. Kumalat ang dilim nito, parang alon na sumabog palabas. Isa-isang nabura ang mga simbolo sa lupa. Hindi, sigaw ng lola niya. At sa isang iglap, sumabog ang lakas. Napaatras si Mateo, napadapa sa lupa. Naramdaman niya ang bigat ng enerhiya, parang may humihila sa kanya papasok sa kadiliman. Unti-unti siyang tumingin pataas. Ang nilalang nakatingin sa kanya. Diretso. At last, bulong nito, sabay ngiti na hindi niya nakikita pero nararamdaman. Ang huling piraso. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Huling piraso, mahina niyang ulit. Lumapit ang dilim, dahan-dahan pero walang makakapigil. Ikaw ang tagapagdala ng liwanag at anino. Ikaw ang tulay. Kung wala ka hindi ako magiging buo. Parang bumalik lahat ng sinabi ng anino niya kanina. Ang sumpa. Ang dugo nila. Ang kapalaran. Mateo, mahina ngunit malinaw na tawag ng lola niya. Ito na ang dahilan kung bakit ka pinabalik. Tumingin siya sa matanda. Kita niya ang pagod, ang takot pero higit sa lahat, ang tiwala. Hindi mo kailangang labanan lahat, dagdag nito. Kailangan mong maintindihan. Humigpit ang kamao ni Mateo. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng anino niya, dumating na rin. Hindi ito umatake. Tahimik lang. Naghihintay. Sa harap niya, ang pinakamadilim na nilalang na nakita niya. Sa gilid, ang baryong unti-unting nauubos. At sa gitna, siya. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. At kung ako ang huling piraso, dahan-dahan niyang sabi, ibig sabihin ako rin ang pwedeng pumigil. Biglang umilaw ang anting-anting, kasabay ng kakaibang paggalaw ng anino niya. Parang may koneksyon na silang dalawa, hindi na hiwalay, kundi magkasama. Napatingin ang nilalang, tila nagulat. Anong ginagawa mo, bulong nito? Ngumiti si Mateo, hindi dahil kampante siya, kundi dahil handa na siya. Tinapos ko na ang takbo, sabi niya. Oras na para harapin. At sa susunod na segundo, isang hakbang pasulong ang ginawa niya diretsyo sa gitna ng dilim. Sa unang tapak niya, parang nalunod si Mateo sa malamig na hangin, hindi ito basta hangin, kundi parang libo-libong bulong na sabay-sabay sumisigaw sa tenga niya. Mga boses ng takot, galit, gutom. Mga alaala ng baryo, mga nawawala, mga namatay, mga lihim na matagal nang tinago. Sumuko ka na, bulong ng isa. Hindi mo kami kayang pigilan, dagdag ng isa pa. Pero hindi siya tumigil. Isang hakbang pa. At doon, parang nag-iba ang mundo. Nawala ang baryo. Nawala ang apoy. Nawala ang mga tao. Nasa loob siya ng isang madilim na espasyo, walang lupa, walang langit. Tanging siya at ang nilalang. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito, hindi na lang usok. May hugis na. Parang pinagsama-samang mukha ng iba't ibang nilalang, bawat isa ay puno ng galit at sakit. Bakit mo kami pinipigilan? Sabay-sabay nitong tanong, parang kulog na dumadagundong. Huminga si Mateo kahit hirap siyang makagalaw. Dahil hindi niyo kailangan kainin ang lahat para mabuhay. Tumawa ang nilalang, isang malalim, basag na halakhak. Hindi mo naiintindihan. Kami ang bunga ng kasalanan ng baryong yan. Kami ang tinapon. Kami ang itinago. Biglang nag-flash ang mga imahe sa paligid niya, mga taong pinagbintangan, mga nilalang na sinunog, mga inosenteng isinumpa. Ang baryo hindi pala ganun kalinis. Napapikit si Mateo sandali. Kung totoo yan, mahina niyang sabi, hindi ibig sabihin na kailangan niyong sirain ang lahat. Unti-unting gumalaw ang anino niya sa likod, hindi umaatake, kundi parang sumusuporta. Ramdam niya ang presensya nito, hindi na nakakatakot, kundi parang lakas na matagal niyang tinanggihan.
Hindi kami mawawala, sagot ng nilalang. Bahagi kami ng mundo. Bahagi mo. Tumango si Mateo. Alam ko. Tahimik. Parang nagulat ang nilalang. At dahil doon, dagdag niya, sabay hawak sa dibdib niya, kung nasaan ang anting-anting, hindi ko kayo sisirain. Kung hindi, dahan-dahang tanong ng nilalang, ano ang gagawin mo? Tumingin siya diretsyo sa mga mata nito, sa bawat matang nagliliyab sa loob ng dilim. Pipigilan ko kayong lumaki. Sa isang iglap, nagliwanag ang anting-anting, hindi nakakasilaw, kundi parang araw sa umaga. Kasabay nito, gumalaw ang anino niya, lumapit, at dahan-dahang pumasok sa likod niya. Hindi sakit ang naramdaman niya, kundi bigat. At lakas. Parang naging buo siya. Sumigaw ang nilalang, umatras habang unti-unting nagkakabitak-bitak ang anyo nito. Hindi. Hindi ito pwede. Hindi kayo mawawala, sabi ni Mateo, habang patuloy na lumalakas ang liwanag sa paligid niya. Pero dito kayo titigil. Unti-unting nagbago ang espasyo. Ang dilim, parang hinihigop papasok, papunta sa kanya. Hindi para lamunin siya, kundi para ikulong. Parang siya ang naging sisidlan. Sa labas, sa totoong mundo, biglang huminto ang apoy. Natahimik ang baryo. At sa gitna ng plaza, nakita ng lola niya si Mateo, nakatayo, nanginginig pero buhay. Ang dilim sa paligid niya ay unti-unting nawawala, parang usok na tinatangay ng hangin. Mateo, mahina niyang tawag, luhaan. Dahan-dahang bumukas ang mata ni Mateo. Pagod. Mabigat. Pero malinaw. Tumingin siya sa paligid, ang baryo, wasak pero buhay pa. Ang mga tao, takot pero humihinga. At ang pinakamahalaga, tahimik na ulit ang gabi. Pero habang pinipilit niyang huminga ng normal, may naramdaman siyang kakaiba sa loob niya. Isang mahinang bulong. Hindi na malakas. Hindi na galit. Pero nandoon pa rin. At sa likod ng isip niya, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi niya tuluyang tinalo ang dilim. Dinala niya ito. At habang dahan-dahan siyang tumingin sa mga kamay niya, napansin niya ang isang bagay. Sandaling nagdilim ang mga mata niya bago bumalik sa normal. Isang saglit lang. Pero sapat para malaman niya. Hindi pa talaga tapos ang laban. Tahimik ang baryo, pero hindi iyon yung tipong payapang katahimikan. Para itong hina ng isang taong pagod, sandali lang bago muling sumabog. Nakatingin si Mateo sa mga kamay niya, bahagyang nanginginig. Ramdam niya ang bigat sa dibdib niya, hindi sakit, kundi parang may kasamang ibang presensya na nakikinig, naghihintay. Mateo, mahinang tawag ng lola niya habang dahan-dahang lumalapit. Nanginginig pa ang boses nito, pero buo ang loob. Apo, anong ginawa mo? Tumingin siya sa matanda. Gusto niyang magsinungaling, sabihin tapos na ang lahat. Pero hindi niya kaya. Hindi ko sila pinatay, sagot niya, paos. Kinulong ko sila sa loob ko. Nanlaki ang mata ng lola niya. Nako, apo, bulong nito, pero hindi galit, takot. Alam ko, putol ni Mateo. Pero iyon lang ang paraan. Biglang may sumigaw mula sa likod. May gumagalaw. Isa sa mga tao sa baryo ang nakaturo sa gilid ng kagubatan. Sabay-sabay silang napalingon. Sa dilim may mga mata. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Unti-unting lumitaw ang mga anyo, mga aswang na hindi naapektuhan ng nangyari. Mas kaunti sila, pero halatang gutom at galit. Parang naramdaman nila ang pagbabago. Parang alam nilang may bago ng sentro ng kapangyarihan. At nakatingin sila kay Mateo. Lumapit kayo sa akin, sigaw niya sa mga tao. Huwag kayong magkakahiwa-hiwalay. Nagtipon-tipon ang mga residente, nanginginig, yakap ang isa't isa. Si Mateo naman ay humakbang pasulong, inilalayo ang sarili sa kanila. Hindi ka pa tapos, bulong sa isip niya. Napapikit siya sandali. Alam ko, sagot niya sa loob ng sarili niya. Ramdam niya ang dilim sa loob, parang gustong kumawala, gustong makisabay sa mga nilalang sa harap niya. Parang tinatawag siya. Sumama ka sa amin, bulong ng isang aswang, sabay ngisi. Ikaw na ngayon ang pinakamalakas. Hindi mo na kailangang magpanggap. Dahan-dahang nagdilim ang paligid sa paningin ni Mateo. Isang segundo. 2. 3. At sa sandaling iyon naramdaman niyang parang mas madali ngang sumuko. Mas madali maging halimaw kaysa lumaban araw-araw. Pero,
Naalala niya ang lola niya. Ang baryo. Ang sarili niyang pinili kanina. Napadilat siya. Hindi ako katulad niyo, mariin niyang sabi, kahit bahagyang nag-iba ang boses niya, parang may halo ng iba. At hindi rin ako magiging katulad ng dati. Unti-unting nag-iba ang aura niya, hindi na purong liwanag, hindi na rin purong dilim. Isang kakaibang balanse. Napaatras ang ilang aswang. Anong klaseng nilalang ka, bulong ng isa. Ngumiti si Mateo, hindi sa yabang, kundi sa pagtanggap. Isang bantay. Sa isang iglap, kumilos siya, mas mabilis kaysa dati, mas matalas ang galaw. Hindi siya umatake para pumatay, inaawat niya, pinipigilan, tinutulak pabalik sa kabubatan. Bawat galaw niya ay kontrolado, pero may lakas ng dilim na hindi niya itinatanggi. Sumugod ang isang aswang, malapit na sa mga tao. Pero bago pa ito makalapit. Isang iglap. Hinarang ni Mateo. Hinawakan niya ang leeg ng nilalang, mahigpit, pero hindi niya pinatay. Umalis ka, bulong niya, malamig pero kontrolado. Saglit silang nagtitigan. At parang may naintindihan ang aswang. Unti-unti itong umatras. Isa-isa, ang mga nilalang ay naglaho sa dilim ng kabubatan, hindi dahil natalo sila, kundi dahil umatras sila. Dahil sa kanya. Tahimik ulit ang baryo. Pero iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na sila ganap na ligtas. At si Mateo hindi na rin ganap na tao. Lumapit ang lola niya, dahan-dahang hinawakan ang mukha niya. Apo ni. Tumingin siya sa matanda. Buhay ka pa ba dyan? Tanong nito, may halong takot at pag-asa. Ngumiti si Mateo, mahina, pagod. Buhay pa, sagot niya. Pero sa loob niya, may gumalaw. Isang mahinang tawa. Hindi niya alam kung sa kanya yon o sa bagay na dala niya. At habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa baryo, nagdadala ng bagong pag-asa. May isang bagay na malinaw kay Mateo. Ang laban niya hindi lang tuwing gabi mangyayari, kundi araw-araw. At sa bawat segundo, kailangan niyang piliin kung sino siya. Dahil isang maling hakbang lang, pwede siyang maging pinakakinatatakutang nilalang sa lahat. At sa malayo, sa pinakadilim na bahagi ng kabubatan, may mga matang muling nagbukas. Nanonood. Naghihintay. At tila nagbabalak. Dahil ang kwento ni Mateo ay hindi pa tapos. Lumipas ang ilang araw pero hindi na bumalik sa dati ang baryo. Tahimik na ulit, walang sigaw, walang apoy, pero may kakaibang bigat sa hangin. Parang lahat ng tao ay naglalakad na may iniisip, may takot na hindi nila masabi. At sa gitna ng lahat, si Mateo nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi na siya natutulog ng maayos. Tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, may nakikita siya, mga anino na gumagalaw, mga matang nakatitig, mga bulong na hindi tumitigil. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi, pawis na pawis, at ang mga kamay niya parang may bahid ng itim na usok na unti-unting nawawala. Kontrol mo yan, bulong niya sa sarili. Pero sa loob niya, may sumasagot. Hanggang kailan? Isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng bahay, tahimik na naglakad papunta sa gilid ng kabubatan. Doon, kung saan nagsimula ang lahat. Tumigil siya. Tumingin sa dilim. At kung nandyan pa kayo, mahina niyang sabi, lumabas na kayo. Tahimik. Walang sagot. Pero maya-maya, may naramdaman siya. Isang presensya. Dahan-dahang lumabas mula sa likod ng mga puno, hindi aswang. Hindi rin yung malaking nilalang dati. Isang babae. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata pula, pero hindi galit. Nakatingin lang sa kanya. Hindi ka natatakot, tanong nito, mahina pero malinaw. Hindi gumalaw si Mateo. Dapat ba? Bahagyang umiti ang babae. Iba ka nga. Lumapit ito, pero hindi umaatake. Parang sinusuri siya. Ramdam namin ang ginawa mo, sabi nito. Binago mo ang balanse. Hindi ko sinadya, sagot ni Mateo. Pero ginawa mo pa rin, putol nito. At dahil doon may gumising. Nanlaki ang mata niya. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang babae. Tumingin ito sa mas malalim na bahagi ng kabubatan, yung lugar na kahit ang liwanag ng buwan ay hindi naaabot. May mas matanda pa sa amin, dahan-dahan itong sabi. Mas gutom. Mas galit. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mateo.
Akala namin tulog na siya habang buhay, dagdag ng babae. Pero nung kinuha mo ang dilim sa loob mo parang may nagising. Isang malakas na hangin ang biglang umihip. At mula sa kailaliman ng kagubatan, may narinig silang tunog. Hindi unggol. Hindi sigaw. Kundi isang mabagal na paghinga. Parang may napakalaking nilalang nakakagising lang. Napaatras ang babae, ngayon ay may halong takot na rin ang itsura. Hindi ito katulad namin, bulong nito. Kung magugutom yan hindi lang baryo ang mawawala. Tahimik si Mateo. Pero sa loob niya, may gumalaw. Mas malakas kaysa dati. Parang tumutugon sa tawag ng mas malalim na dilim. Napapikit siya sandali, pilit kinokontrol ang sarili. Kung may nagising sabi niya, mabigat ang boses, ako ang haharap. Tumingin sa kanya ang babae, may halong pagdududa at paghanga. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, sagot niya. Pero wala nang ibang gagawa. Sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang malalim na paghinga mula sa kabubatan. Mas malapit na. Mas malinaw. At sa bawat paghinga, parang may unti-unting gumagapang na dilim palabas ng lupa. Unti-unting natatakpan ang liwanag ng buwan. At habang nakatayo si Mateo sa gilid ng kabubatan, ramdam niya. Ang susunod na laban, hindi na tungkol sa baryo lang, kundi sa buong mundo. At sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang hindi pa sinasabi kahit kanino. Dahil sa tuwing naririnig niya ang paghinga ng nilalang na iyon, may bahagi sa kanya ang sumasabay. Isang segundo. 2. 3. At doon niya naramdaman, hindi lang siya nakakarinig ng paghinga. Parang nauunawaan niya ito. Hindi salita. Hindi tunog. Kundi isang pakiramdam, gutom, lungkot, galit na matagal nang kinulong sa dilim. Napaatras si Mateo, napahawak sa dibdib niya. Hindi pwede tuing. Pero habang lumalakas ang paghinga mula sa kailaliman ng kabubatan, mas lalo ring lumilinaw sa isip niya ang isang bagay. Tinatawag siya. Hindi para patayin, kundi para lapitan. Lumayo ka dyan, sigaw ng babae, halatang natatakot na. Hindi mo kayang kontrolin yan. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Mateo, muli nitong sigaw. Pero hindi na siya tumigil. Bawat hakbang niya papasok sa kabubatan ay parang may kumakala sa kanya mula sa mundong kinagisnan niya. Sa likod niya ang baryo. Ang mga tao. Ang lola niya. Sa harap niya, ang isang dilim na mas matanda pa sa lahat ng kinatatakutan nila. Habang papasok siya sa mas makapal na parte ng gubat, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay parang yumuyuko, ang lupa ay parang humihinga. At ang hangin mabigat, parang may nakatingin sa kanya kahit saan siya lumingon. Hindi ka natatakot, bulong ng boses sa loob niya. Huminga siya ng malalim. Natatakot, sagot niya sa sarili. Pero hindi ako titigil. Biglang tumigil ang paghinga. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kabubatan. At sa harap niya, isang napakalaking anino ang unti-unting nag-anyong malinaw. Hindi ito katulad ng iba. Mas malaki. Mas mabigat ang presensya. At ang mga mata nito hindi pula. Kundi itim na itim, parang walang katapusan. Lumapit ka, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw, hindi sa tenga niya, kundi direkta sa isip niya. Napalunok si Mateo. Bakit ako? Tanong niya, pilit pinapatatag ang sarili. Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos, dahil dala mo ang kulang sa amin. Unti-unting nagliyab ang anting-anting sa dibdib ni Mateo, pero hindi na ito kasing liwanag tulad ng dati. Parang nahahati, kalahati liwanag, kalahati anino. Hindi ako kulang, sagot niya, kahit may bahagyang pagdududa sa loob niya. Hindi sagot ng nilalang, pero hindi ka rin buo. Biglang nag-iba ang paligid. Parang hinigop siya papasok sa isang espasyo kung saan wala ng kontrol ang katawan niya. Mga imahe ang sumabog sa paligid, mga sinaunang panahon, mga nilalang na unang gumapang sa lupa, mga tao na natutong matakot at pumatay. Bago pa kayo, bulong ng nilalang, nandito na kami. Nanlaki ang mata ni Mateo. At pagkatapos ninyo, dagdag nito, nandito pa rin kami. Unti-unting lumapit ang anino, napakalaki, halos sakupin ang buong paningin niya. Hindi mo kami kayang ikulong, sabi nito. Pero pwede mo kaming gabayan. Napahinto si Mateo. Gabayan, ulit niya.
Hindi lahat ng dilim ay kailangang sirain, sagot nito. May mga bagay na kailangang bantayan para hindi lumala. Parang tumama ang mga salita sa loob niya. Hindi para sumuko, kundi para umintindi. Kung tutulungan kita, dahan-dahan niyang sabi, titigil ka sa pananakit ng mga tao. Tahimik. Matagal. Parang sinusukat siya ng nilalang. At kung hindi, tanong nito pabalik. Humigpit ang kamao ni Mateo. Kung hindi, sabi niya, mas matatag na ngayon, ako ang pipigil sa'yo. Kahit ako pa ang masira. Isang malalim na paghinga ang umalingaw-ngaw. Mas malapit. Mas mainit. At sa unang pagkakataon, may kakaibang naramdaman si Mateo. Hindi galit. Hindi gutom. Kundi paggalang. Matagal na kaming naghihintay, bulong ng nilalang. Nang isang katulad mo. Unti-unting umatras ang anino pero hindi ito nawala. Sa halip parang naglaho ito sa hangin pero ramdam pa rin. Naiwan si Mateo mag-isa sa gitna ng kabubatan. Tahimik. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya hinahabol ng dilim. Hindi na rin niya ito tinatakasan. Parang may kasunduan na nabuo. At habang unti-unti siyang lumilingon pabalik sa baryo, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi siya ang pipigil sa dilim. Siya ang magiging bantay nito. At sa likod ng isip niya, may isang mahinang boses na muling bumulong. Simula pa lang ito. Napahinto si Mateo sa gitna ng kabubatan, nakatingin sa direksyon ng baryo. Dapat siyang bumalik. Dapat niyang sabihin sa lola niya ang lahat. Pero may kung anong pumipigil sa kanya, hindi takot, kundi pakiramdam na may mas kailangan siyang gawin bago siya humarap sa iba. Huminga siya ng malalim. Kung bantay ako, bulong niya sa sarili, kailangan kong malaman kung ano talaga ang binabantayan ko. Tahimik ang paligid, pero hindi na ito yung nakakatakot na katahimikan. Para itong pakiramdam na may nakikinig, hindi para umatake, kundi para magmasid. Bigla may gumalaw sa kanan niya. Mabilis siyang napalingon, handang umatake kung kinakailangan. Pero hindi aswang ang nakita niya. Isang batang lalaki. Maputla, marumi ang damit at nakatayo lang sa gitna ng mga puno, nakatingin sa kanya. Hindi ito normal na bata, walang anino. At ang mga mata parang walang emosyon. Kuya, mahina nitong tawag. Napatigil si Mateo. Bakit ka nandito? Tanong niya maingat. Hindi sumagot agad ang bata. Sa halip, lumapit ito, dahan-dahan, walang ingay ang hakbang. Hinahanap kita, sabi nito. Kilala mo ako? Tumango ang bata. Ikaw yung may dala ng dilim. Parang may kumurot sa dibdib ni Mateo. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, maseryoso na. Biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Mula sa pagiging blangko naging malungkot. Marami na kaming nagigising, bulong nito. Hindi lang siya. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Ilang? Kami? Tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, dahan-dahan itong umatras at sa likod nito, unti-unting lumitaw ang iba pang anyo. Mga bata. Mga babae. Mga lalaking parang anino. Hindi sila umaatake. Nakatingin lang. Parang naghihintay. Hindi kami masama, sabi ng bata. Pero kapag nagutom kami nagiging ganon kami. Naalala ni Mateo ang sinabi ng nilalang kanina, hindi lahat ng dilim ay kailangang sirain. Gusto niyo ba ng tulong? Tanong niya, kahit hindi siya sigurado kung paano. Tahimik ulit. Pagkatapos, isang sabay-sabay na bulong ang narinig niya mula sa kanila. Ikaw ang tulong. Napapikit si Mateo sandali. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung kakayanin niya. Pero alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Pagmulat niya ng mata, nakatayo na siya ng tuwid, mas kalmado. Sige, sabi niya. Pero may kondisyon ako. Tahimik silang lahat, nakatingin. Hindi kayo lalapit sa baryo nang walang pahintulot, dagdag niya. At hindi kayo mananakit ng tao. Parang may dumaan na hangin sa paligid, isang senyales na narinig siya. Unti-unting tumango ang bata. Susunod kami, sabi nito. At sa isang iglap, nawala silang lahat. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mateo mag-isa ulit. Pero hindi na siya pareho. Dahil ngayon, hindi lang isang nilalang ang binabantayan niya. Kundi marami. At bawat isa sa kanila pwedeng maging panganib. O pwedeng maging kakampi.
Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, sumisikat na ang araw. Ang liwanag ay unti-unting pumapasok sa pagitan ng mga puno, tinatabunan ang dilim ng gabi. Pero sa loob niya, hindi nawawala ang anino. At habang papalapit siya sa bahay nila, nakita niya ang lola niya na naghihintay sa labas, nakatingin sa kanya na parang matagal na siyang inaabangan. Apo, tawag nito. Huminto si Mateo sa harap niya. Tahimik silang nagkatinginan. Maraming tanong. Maraming sagot. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang dumilim ang langit. Kahit sumisikat na ang araw. Napatingala si Mateo. Ang mga ulap umiikot. Parang may hinahatak. At sa gitna nito, isang pamilyar na pakiramdam. Mas malakas. Mas mabigat. Mas mapanganib. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi parang sabay-sabay. Unti-unting bumalik ang bulong sa loob ng isip niya. Mas marami. Mas malakas. Mas gutom. At sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Mateo. Ang pagiging bantay ay hindi lang laban sa dilim, kundi laban sa oras. Dahil habang dumarami ang nagigising, mas mabilis na lalapit ang araw. Na hindi na niya kayang pigilan ang lahat. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting habang nakatingala sa umiikot na ulap. Hindi ito normal, hindi ito bagyo, hindi rin simpleng masamang panahon. Parang may bumubuka sa itaas isang bagay na hindi dapat makita ng kahit sino. Apo, nanginginig na tawag ng lola niya, nagsisimula na sila. Sila, ulit ni Mateo, pero alam na niya ang sagot. Yung mga nagigising. Hindi lang sa kagubatan, kundi sa iba't ibang lugar. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagtilian ang mga tao sa baryo, nagtakbuhan papasok ng mga bahay. Ang mga bubong ay kumakalampag, ang mga puno ay yumuyuko na parang may kinakatakutan. At mula sa langit, may bumagsak. Isang anino. Diretso sa gitna ng baryo. Boom! Nayanig ang lupa. Napaatras si Mateo habang umaangat ang alikabok. Dahan-dahan itong humupa at doon niya nakita. Isang nilalang. Hindi kasing laki ng nasa kabubatan pero mas buo ang anyo. Parang tao pero hindi. Mahaba ang mga braso, baluktot ang katawan, at ang mukha parang hinati sa dalawa, isang bahagi ay tao, isang bahagi ay purong dilim. Dahan-dahan itong tumayo. At tumingin diretsyo kay Mateo. Natagpuan ka rin namin, paos nitong sabi. Nanlaki ang mata ng lola niya. Hindi pwede hindi pa siya handain. Hindi kumibo si Mateo. Sa loob niya, ramdam niya ang galaw. Mas malakas na ngayon. Parang gustong kumawala. Parang tumutugon sa presensya ng nilalang. Lumapit ka sa akin, bulong ng nilalang, iniunat ang kamay nito. Kasama ka namin. Hindi, agad na sagot ni Mateo. Ngumiti ang nilalang, isang ngiti na hindi pantao. Hindi ka namin hinihingan ng pahintulot. Sa isang iglap nawala ito sa pwesto. At bigla, nasa harap na niya. Napaatras si Mateo pero huli na. Hinawakan siya ng nilalang sa liig, itinaas sa hangin. Ramdam ko sila sa loob mo, bulong nito, halos pabulong pero mabigat. Lahat ng dilim ikaw ang sisidlan. Nanginginig ang katawan ni Mateo, hindi lang sa sakit, kundi sa pakiramdam na may humihila sa kanya palabas. Bitawan mo siya, sigaw ng lola niya, sabay taas ng kamay na may hawak na lumang dasal na papel. Nagliyab ito, tumama sa nilalang. Sumigaw ito, napaatras sandali. Nahulog si Mateo sa lupa, hinal na hinal. Pero hindi pa tapos. Unti-unting tumayo ang nilalang, mas galit na ngayon. Hindi niyo na ako mapipigilan, sigaw nito. At doon, may nangyari. Sa loob ni Mateo may sumabog. Hindi pisikal, kundi parang isang pinto ang nabuksan. Ang mga boses na dati ay bulong lang. Naging sigaw. Palayain mo kami. Gamitin mo kami. Labanan mo siya. Napahawak si Mateo sa ulo niya, napasigaw. Tama din. At sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata niya. Naging itim. Ganap. Tahimik ang lahat. Pati ang nilalang sa harap niya napahinto. Bulong nito may halong tuwa. Sa wakas, dahan-dahang tumayo si Mateo. Iba na ang tindig niya. Mas mabigat.
Mas mapanganib. Pero kontrolado. Hindi ako sasama sa inyo, malamig niyang sabi, pero mailalim ang boses, parang hindi lang siya ang nagsasalita. Humakbang siya pasulong. Isang beses. Dalawa. At sa bawat hakbang, parang bumibigat ang hangin. Napaatras ang nilalang. Hindi pwede, bulong nito. Pwede, sagot ni Mateo. Sa isang iglap. Kumilos siya. Mas mabilis kaysa dati. Mas malakas. Isang suntok. Isang hampas. Ang nilalang ay napalipad, bumagsak sa lupa na parang basag na anino. Hindi ito agad nakabangon. Tahimik ang baryo. Lahat nakatingin. Si Mateo, nakatayo sa gitna, ang mga mata ay unti-unting bumabalik sa normal. Pero bago pa tuluyang mawala ang dilim sa mata niya. Napansin niya. Nakangiti siya. Hindi niya alam kung bakit. At doon siya kinabahan. Dahil hindi niya sigurado kung siya pa ba ang may kontrol. At habang sinusubukan niyang kumalma, biglang may narinig siyang bulong, mas malinaw kaysa dati. Isa pa lang yan. Dahan-dahan siyang napalingon sa langit. Ang mga ulap mas mabilis nang umiikot. At sa loob ng mga yon, may mga anyong gumagalaw. Marami. Mas marami. At sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Mateo. Hindi lang sila nagigising. Dumadating na sila. Parang may humigpit sa dibdib ni Mateo habang nakatingala siya sa langit. Hindi na ito basta babala, ito na mismo ang simula ng pagbuhos. Isa-isa, may mga aninong nahuhulog mula sa umiikot na ulap, parang mga patak ng dilim na tinatangay pababa sa mundo. Mateo, mahina ngunit matatag na tawag ng lola niya. Hindi na ito laban ng lakas lang Hindi siya sumagot agad. Kasi alam niya. Ramdam niya. Ang bawat paglapag ng mga nilalang ay parang kumakatok sa loob niya, parang tinatawag ang dilim na kinulong niya. Parang gusto nilang buksan siya mula sa loob. Hindi kayo papasok dito, bulong niya, pero hindi niya alam kung sa kanila ba yon o sa sarili niya. Biglang may isa pang aninong bumagsak mas malapit. Sumunod pa. At isa pa. 3 na sila sa lupa. At lahat sila nakatingin sa kanya. Siya yon, bulong ng isa. Ang sisidlan, sagot ng isa pa. Ang susi, dagdag ng pangatlo. Unti-unting umatras ang mga tao sa baryo. Walang makagalaw. Walang makasigaw. Si Mateo lang ang nasa gitna. Mag-isa. O hindi rin. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng anino niya, hindi nakikita, pero nandoon. Tahimik. Nakamasid. At kung sisidlan ako, dahan-dahan niyang sabi, ibig sabihin kaya ko rin kayong pigilan. Ngumiti ang mga nilalang, pare-pareho, parang isang isip. Subukan mo. Sa isang iglap, sabay-sabay silang kumilos. Hindi na ito parang laban sa kagubatan. Mas mabilis. Mas marahas. Mas delikado. Umatake ang isa mula sa taas, tumalon, diretsyo sa ulo niya. Yumuko si Mateo, umiwas sa isang iglap, pero sumabay agad ang pangalawa, sumuntok sa tagiliran niya. Napaatras siya, napahawak sa sugat. Sumugod ang pangatlo. Hindi ka sapat, sigaw nito. Sa sandaling yon, parang may nag-click sa loob ni Mateo. Hindi galit. Hindi takot. Kundi linaw. Tumigil siya sa pag-iwas. Tumayo siya ng tuwid. At hindi niyo rin ako kilala, sagot niya. Biglang nagliwanag ang anting-anting, hindi na lang simpleng ilaw. Parang naglabas ito ng alon, liwanag na may halong dilim. Isang kakaibang enerhiya na hindi nila inaasahan. Natigil ang mga nilalang. Isang segundo. 2. At doon. Kumilos si Mateo. Hindi siya umatake ng basta. Pinag-aralan niya ang galaw nila, parang instinct na hindi niya alam kung saan nanggaling. Hinawakan niya ang braso ng unang nilalang, hindi para sirain, kundi para pigilan. Umikot siya, ginamit ang lakas nito laban sa kanya, at itinulak pabalik. Sumunod ang pangalawa, sinunggaban siya. Ngunit sa halip na umiwas, sinalubong niya ito, hinawakan ang ulo nito, at pinatahimik. Hindi sa pamamagitan ng lakas. Kundi parang kontrol. Tumigil ka, bulong niya. At tumigil na ito. Nanlaki ang mata ng pangatlong nilalang. Anong ginagawa mo? Pero huli na.
Sa loob ni Mateo, gumalaw ang dilim hindi para sumira kundi para umabot. Parang kumonekta. Sa bawat nilalang. Isang sandali. Tatlo silang sabay-sabay tumigil. Tahimik. Walang galaw. At si Mateo, nakatayo sa gitna, hingal na hingal pero kontrolado. Unti-unti, bumaba ang mga kamay niya. At ang mga nilalang. Umatras. Hindi dahil natakot. Kundi dahil kinilala siya. Hindi ka kalaban, bulong ng isa. Hindi rin kakampi, dagdag ng isa pa. Isang bantay, sabay-sabay nilang sabi. At sa isang iglap, nawala sila. Parang usok. Parang wala silang iniwang bakas. Tahimik ang baryo. Mabigat. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakita nila. Si Mateo, nakatayo pa rin pero pagod na pagod. Napaluhod siya, napahawak sa lupa. Mateo, tumakbo ang lola niya papunta sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ng apo niya. Apo, anong nangyayari sa'yo? Tumingin si Mateo sa kanya. Pagod. Nalilito. Pero may kakaibang katatagan. Hindi ko na sila kayang pigilan mag-isa, mahina niyang sabi. Napatingin ang lola niya sa langit, sa umiikot na ulap na hindi pa rin humihinto. Hindi ka nag-iisa, sagot nito, kahit hindi pa niya alam kung paano. Sa sandaling iyon, may narinig silang tunog. Hindi mula sa langit, kundi mula sa lupa. Isang mahinang bitak. Pagkatapos, isa pa. Unti-unting nagkaroon ng mga guhit sa lupa ng baryo, parang may lumalabas mula sa ilalim. Nanlamig si Mateo. Hindi sila bumababalang, bulong niya. Tumatayo na rin sila sa ilalim. At habang ang lupa ay unti-unting bumibiyak. At ang langit ay patuloy na umiikot. Napagtanto ni Mateo. Nasa gitna siya ng dalawang pinto. Isa sa taas. Isa sa ilalim. At kung parehong bumukas iyon, hindi na sapat ang pagiging bantay. Kailangan na niyang pumili. Kung alin ang uunahin niyang isara. Bago tuluyang mawasak ang lahat. Napatingin si Mateo sa langit tapos sa lupa. Sa taas, patuloy ang pagbuhos. Sa ilalim, unti-unting bumubukas ang isang bagay na mas matagal nang naghihintay. Dalawang panganib. Dalawang direksyon. Isang desisyon. Mateo, mahina ang boses ng lola niya, pero ramdam ang bigat. Hindi mo kayang isara pareho, hindi sabay. Alam niya. Ramdam niya. Kung hahabulin niya ang nasa langit, yung mga bumabagsak, maiiwan ang nasa ilalim na tuluyang lalabas. Kung uunahin niya ang nasa ilalim, yung mas matanda, mas malalim, lalala ang nasa itaas. Pumikit siya. Isang saglit. At doon niya narinig ulit ang mga boses sa loob niya, hindi na sila sumisigaw ngayon. Tahimik. Nakikinig. Parang naghihintay din. Kung bantay ako, bulong niya, kailangan kong piliin kung ano ang mas delikado. Dahan-dahan siyang lumuhod, hinawakan ng lupa. Ramdam niya ang panginginig nito, parang may puso na tumitibok sa ilalim. Mas mabagal. Mas mabigat. Mas matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa langit, magulo, mabilis, pero parang magulo lang. Hindi pa buo. Huminga siya ng malalim. Nasa ilalim, sabi niya. Napatingin ang lola niya. Sigurado ka? Tumango siya. Kung lumabas yon, dagdag niya, hindi na natin makokontrol kahit ano. Sa isang iglap, tumayo siya. At ang nasa itaas, tumingin siya sa umiikot na ulap, kaya ko silang pigilan kahit pansamantala. Hindi na siya naghintay ng sagot. Bigla siyang kumilos. Lumapit sa gitna ng baryo, kung saan pinakamalakas ang bitak sa lupa. Lumuhod siya, inilagay ang dalawang kamay sa lupa, at ipinikit ang mga mata. Makinig kayo, bulong niya, hindi sa mga tao, kundi sa mga nasa loob niya. Tahimik. Isang segundo. Dalawa. At pagkatapos, sumagot sila. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Isang sabay-sabay na pag-agos ng dilim, hindi magulo, kundi parang ilog na sumusunod sa direksyon. Unti-unting nagliwanag ang anting-anting pero kasabay nito, nagdilim ang paligid niya. Parang hinihigop niya ang anino mula sa paligid papunta sa lupa. Mateo, sigaw ng lola niya. Anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Dahil sa sandaling iyon, narating niya ang nasa ilalim. Isang presensya.
Mas matanda pa sa lahat ng nakausap niya. Mas tahimik. Mas mapanganib. At ikaw, isang napakabigat na boses ang umalingaw-ngaw sa isip niya, ang maglalakas loob na kumatok sa pintuan ko. Napalunok si Mateo. Hindi ako kumakatok, sagot niya sa isip niya. Sinusubukan kitang pigilan. Isang mahinang tawa. Hindi malakas. Pero sapat para manginig ang buong katawan niya. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Unti-unting lumawak ang bitak sa lupa. Mas lalong bumigat ang hangin. Ang mga tao ay napaatras, ang ilan ay napasigaw. Mateo, iyak ng lola niya. Pero hindi siya gumalaw. Kung hindi kita pipigilan, mariin niyang sagot, ikaw ang sisira sa lahat. Tahimik. Matagal. Parang may nag-iisip. At kung ikaw ang masira, tanong ng nilalang. Napapikit si Mateo. Isang sandali. At saka, kung iyon ang kapalit tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, may nagbago. Biglang sumabog ang enerhiya mula sa ilalim. Umakyat ito sa katawan ni Mateo, parang apoy na malamig, parang dilim na may bigat. Sumigaw siya. Masakit. Matindi. Parang hinahati siya mula ulo hanggang paa. Sa labas, nakita ng lahat, ang katawan ni Mateo ay nababalot ng anino at liwanag, sabay na naglalaban sa kanya. Hindi bulong ng lola niya, luhaan. Hindi ganito. Unti-unting huminto ang paglawak ng bitak. Unti-unting bumagal ang paghinga ng lupa. At sa isang huling sigaw ni Mateo, biglang, tumahimik ni lahat. Walang hangin. Walang galaw. Walang tunog. Pagkatapos, unti-unting nagsara ang lupa. Parang walang nangyari. Tahimik ang baryo. Ang langit dahan-dahang tumigil sa pag-ikot. At si Mateo, nakaluhod pa rin sa gitna. Hindi gumagalaw. Mateo, mahinang tawag ng lola niya habang lumalapit. Hinawakan niya ang balikat ng apo niya. Walang reaksyon. Apo, mas malakas na tawag niya. Dahan-dahan. Gumalaw ang ulo ni Mateo. Tumingin siya pataas. Ang mga mata niya, hindi na tulad ng dati. Hindi na purong itim. Hindi na rin normal. Kundi parang may malalim na walang katapusang dilim sa loob. Pero may control. May kamalayan. At habang tumatayo siya, mabagal. Isang mahinang bulong ang lumabas sa bibig niya. Hindi pa tapos. Napatingin ang lahat sa langit. Tahimik na ito. Pero sa malayo, sa pinakadulo ng ulap, may isang maliit na anino ang nanatili. Nanonood. Hindi bumaba. Hindi umalis. At tilang umiti. Dahil kahit na isara ang isang pinto, may isa pa na hindi pa tuluyang nagsasara. Hindi agad gumalaw si Mateo. Nakatingin lang siya sa malayong anino sa ulap, maliit pero malinaw ang presensya. Hindi ito basta nanonood, parang naghihintay. Mateo, mahina ang boses ng lola niya sa likod. Apo, bumalik ka na sa sarili mo. Hindi siya agad sumagot. Dahil sa loob niya, may kakaibang katahimikan. Wala nang sigawan. Wala nang kaguluhan. Pero hindi rin ito kapayapaan. Parang isang malalim na dagat, tahimik sa ibabaw, pero hindi mo alam kung ano ang gumagalaw sa ilalim. Dahan-dahan siyang huminga. At kung may natira pa ang bulong niya, nakatingin pa rin sa langit, hindi ko na pwedeng hintayin na sila ang unang kumilos. Napatingin ang lola niya. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo, mahina pero may kakaibang bigat. Kung ako ang bantay, sabi niya, kailangan kong hanapin ang mga pintuan bago pa sila tuluyang magbukas. Tahimik. Mabigat. Napaupo ang lola niya sa lupa, parang may napagtanto. Ibig mong sabihin alis ka? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa baryo, sa mga bahay na sugatan, sa mga taong takot pero buhay, sa mga batang yakap ang mga magulang nila. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pero, hindi lang ito ang sakop ng laban niya. Tumango siya. Hindi pwedeng dito lang ako, sagot niya. Kung dito pa lang, ganito na kalala, paano pa sa iba? Napapikit ang lola niya, pilit tinatanggap ang sagot. Hindi ka pa handa, bulong nito. Ngumiti si Mateo, pero hindi na yon yung dating ngiti niya. Wala nang oras para maghintay na maging handa. Isang mahabang katahimikan ang sumunod.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Isang hakbang. Dalawa. Pero bago pa siya tuluyang makalayo. Mateo. Huminto siya. Hindi iyon boses ng lola niya. Hindi rin galing sa baryo. Galing iyon sa itaas. Dahan-dahan siyang napatingala. Ang maliit na anino sa ulap gumalaw. Unti-unti itong lumaki. At habang lumalapit ito, nagkaroon ito ng anyo, hindi tulad ng iba. Mas malinaw. Mas buo. Parang tao. Isang lalaking anyo, nakatayo sa hangin, nakatingin pababa sa kanya. Akala mo ba, sabi nito, ang boses ay malamig at kalmado, kaya mo kaming habulin? Nanlaki ang mata ng mga tao sa baryo. Ang iba ay napaluhod sa takot. Pero si Mateo, hindi gumalaw. Hindi ko kayo hahabulin, sagot niya. Bahagyang umiti ang nilalang sa langit. Ah, hindi. Hindi, ulit ni Mateo. Kasi kayo mismo ang lalapit. Tahimik. Isang segundo. Dalawa. At saka. Tumawa ang nilalang. Hindi malakas. Pero sapat para manginig ang hangin. Gusto ko yan, sabi nito. Mayabang. Matapang. At puno ng dilim. Dahan-dahan itong bumaba, hindi sa lupa, kundi hanggang sa sapat na makita nila ang mukha nito. At doon, napahinto si Mateo. Kasi ang mukha nito, kamukha niya. Hindi eksakto. Pero sapat para kilabutan siya. Hindi lang ikaw ang may anino, sabi ng nilalang. May mas matagal nang nauna sayo. Humigpit ang kamao ni Mateo. Ano ka? Ngumiti ito. Ang susunod mong problema. At sa isang iglap, nawala ito. Parang hindi ito dumating. Pero naiwan ang pakiramdam. Mas mabigat. Mas seryoso. Mas personal. Tahimik ang baryo. Walang makapagsalita. Si Mateo, nakatayo lang nakatingin sa langit na unti-unting bumabalik sa normal. Pero sa loob niya, may gumalaw ulit. Hindi kaguluhan. Kundi pagkilala. Parang may koneksyon. At doon niya naintindihan. Ang laban niya. Hindi lang laban ng liwanag at dilim. Kundi laban sa mga tulad niya. At habang muling humakbang si Mateo, papalayo sa baryo. Papunta sa mas malawak na mundo. Alam niyang bawat pinto ang bubuksan niya. Ay maglalapit sa kanya sa katotohanan. Kung ano talaga siya. At kung ano ang kaya niyang maging. Kapag tuluyan na niyang niyakap ang lahat ng nasa loob niya. Hindi na lumingon si Mateo. Sa bawat hakbang niya palayo sa baryo, ramdam niya ang bigat ng katahimikan, hindi lang sa paligid, kundi sa loob niya. Parang may nagbabantay sa bawat galaw niya. Parang may kasabay siyang hindi nakikita. Hindi ka nag-iisa, bulong ng isang pamilyar na boses sa loob niya. Huminga siya ng mabagal. Alam ko, sagot niya. Sa gilid ng daan, papasok sa mas malawak na kabubatan na hindi niya pa nararating noon, biglang huminto si Mateo. May naramdaman siya. Hindi ito katulad ng iba. Mas banayad. Mas malinis. Dahan-dahan siyang napalingon. Sa likod ng isang puno, may isang babaeng nakatayo. Hindi ito maputla. Hindi rin pula ang mata. Normal. Pero may kakaiba. Ang presensya niya parang liwanag na hindi nakakasilaw. Matagal kitang hinintay, sabi nito, kalmado ang boses. Napakunot ang noo ni Mateo. Sino ka? Lumapit ang babae, hindi nagmamadali. Isa sa mga nagbabantay. Napahinto si Mateo. Akala ko ako lang, sabi niya. Bahagyang umiti ang babae. Hindi ka espesyal sa paraan na iniisip mo pero mahalaga ka. Tahimik. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Huminto ang babae sa harap niya. Tumingin ito diretsyo sa mata niya, walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi lang dilim ang may bantay, sagot nito. May liwanag din eh. Parang may kumurot sa loob ni Mateo. Kung may mga tulad ko, sabi niya, ibig sabihin may kalaban din kayo. Tumango ang babae. Hindi lang kalaban, dagdag nito. May balance. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo na hindi siya nag-iisa sa laban. Pero hindi rin siya sigurado kung dapat siyang magtiwala. Ano nang gusto mo? Diretsyo niyang tanong. Hindi agad sumagot ang babae.
Sa halip, tumingin ito sa langit, sa direksyon kung saan nawala ang lalaking kamukha niya kanina. May paparating, sabi nito. At hindi mo siya kayang harapin mag-isa. Bahagyang umisi si Mateo. Mukhang madalas ko nang naririnig yan. Hindi gumiti ang babae. Hindi ito katulad ng iba. Napahinto siya. May bigat sa tono nito. Siya ang unang nahati, dagdag ng babae. Ang unang naging katulad mo pero pinili niya ang dilim. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Siya yung nakita ko sa langit, mahina niyang sabi. Tumango ang babae. At hinahanap ka niya. Tahimik ulit. Mas mabigat. Bakit? Tanong ni Mateo. Dahan-dahang bumalik ang tingin ng babae sa kanya. Dahil ikaw lang ang pwedeng pumigil sa kanya, sagot nito. O sumama sa kanya. Parang tumigil ang oras. Hindi siya agad nakapagsalita. Dahil sa loob niya, may isang bahagi na hindi natakot sa ideyang iyon. Sa halip, parang nainganyo. Napapikit siya sandali. Hindi ako sasama, mariin niyang sabi, pero may bahagyang panginginig. Pinagmasdan siya ng babae. Tingnan natin, mahinang sagot nito. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano nang ibig mong sabihin? Pero bago pa siya makakuha ng sagot, biglang nagbago ang hangin. Mas malamig. Mas mabigat. At sa likod nila, may naramdaman siyang presensya. Mabilis siyang napalingon. At doon, sa pagitan ng mga puno, nakatayo ang lalaking kamukha niya. Ngumiti. Ang bilis mong makahanap ng kakampi, sabi nito. Hindi gumalaw si Mateo. Hindi siya kakampi, sagot niya. Hindi pa. Tumawa ang lalaki. Ganyan din ako noon, sabi nito. Nag-aalinlangan. Dahan-dahan itong lumapit, walang takot. Hanggang sa napagtanto ko, dagdag nito, na mas madali kapag tinanggap mo na kung ano ka talaga. Humigpit ang kamao ni Mateo. At ano ako, tanong niya. Huminto ang lalaki sa harap niya. Magkasing tangkad sila. Magkasing aura. Pero magkaibang direksyon. Ngumiti ito, malalim, tiwala. Hindi ka bantay, bulong nito. Simula ka. Tahimik. Mabigat. At sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang paligid kasabay ng pagdilim ng hangin. Dalawang puwersa. Dalawang panig. Dalawang bersyon ng isang kapalaran. At si Mateo. Nasa gitna na naman. Pero ngayon, hindi lang siya ang pinipili. Pinipili rin siya. Tahimik ang paligid, yung tipong parang kahit ang hangin ay nag-aabang. Nakatingin si Mateo sa lalaking kamukha niya, tapos saglit siyang lumingon sa babaeng nasa likod niya. Dalawang mundo. Dalawang direksyon. Parehong may katotohanan at parehong may kapalit. Alam mo na kung ano ka, sabi ng lalaking anyo niya, kalmado pero may diin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi lahat ng madali tama, sagot ni Mateo, kahit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Bahagyang umiti ang babae sa likod niya, hindi tuwa, kundi parang pagkilala. Hindi rin lahat ng tama kayang dalhin ng mag-isa, dagdag nito. Napapikit si Mateo. Isang sandali lang. Pero sa loob niya, parang nagbanggaan ang lahat, ang dilim na kinulong niya, ang liwanag na sinusubukan niyang hawakan, at ang sarili niyang takot na baka sa huli wala talaga siyang kontrol. Pagod ka na, di ba? Biglang sabi ng lalaking kamukha niya, mas malapit na ngayon. Ramdam ko. Kasi ako yon dati. Napadilat si Mateo. At ngayon, tanong niya. Ngumisi ito. Ngayon hindi na ako lumalaban sa sarili ko. Tahimik. Masakit pakinggan. Kasi totoo. Pero hindi sapat. At ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Mateo, diretsyo. Saglit na tumahimik ang lalaki. Pagkatapos, tumigil na ako magpanggap. Isang iglap. Kumilos ang lalaki. Mabilis. Diretsyo kay Mateo. Pero bago pa ito makalapit, isang liwanag ang sumingit. Ang babae. Hinarang niya ang atake, nagbanggaan ang dalawa, liwanag at dilim na parang sumabog sa hangin. Napaatras si Mateo, napapikit sa lakas ng enerhiya. Hindi pa siya handa, sigaw ng babae. Hindi na kailangan maging handa, sagot ng lalaki, sabay tulak pabalik. Napadapa ang babae, pero agad itong bumangon. At si Mateo, nakatingin lang.
Hindi gumagalaw. Hindi dahil natatakot siya. Kundi dahil may pinipili siya. Sa loob. Mateo, sigaw ng babae. Kung hindi ka kikilos. Alam ko, putol niya, mahina pero malinaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin muna sa babae. Tapos sa lalaki. At kayo, sabi niya, pareho kayong mali. Tahimik. Napatigil ang dalawa. Hindi ako kailangan pumili kung alin sa inyo, dagdag niya. Kasi hindi ako isa lang. Unti-unting nag-iba ang aura niya. Hindi na hati. Hindi na magulo. Parang nagsasama. Kung ikaw, sabay turo niya sa lalaking anyo niya, pinili mong sumuko sa dilim di. Napalingon siya sa babae. At ikaw naman pilit mong kinokontrol ang lahat sa liwanag di. Bumalik ang tingin niya sa harap. Ako pipiliin kong maging gitna. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Parang hindi inaasahan ng kahit sino ang sagot. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ng lalaki, bahagyang seryoso na. Huminga si Mateo. Ibig sabihin hindi ako magiging tulad mo. Tumingin siya sa babae. Pero hindi rin ako magiging tulad mo. At sa sandaling iyon, kumilos siya. Hindi laban. Hindi depensa. Kundi isang hakbang pasulong. Sa gitna nila, biglang umalon ang hangin. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang liwanag at dilim ay parang nagbanggaan pero hindi sumabog. Kundi nagsama. Napaatras ang dalawa. Sa unang pagkakataon, sila ang nagulat. Hindi pwede ito, bulong ng lalaki. Hindi pa, sabi ng babae. Pero si Mateo, nakapikit. Kalma. Kontrolado. At sa loob niya, wala nang sigaw. Wala nang kaguluhan. May boses pa rin. Pero hindi na sila nag-aaway. Nakikinig sila. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya pa nararanasan dati. Hindi lakas. Hindi kapangyarihan. Kundi direksyon. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. At nang tumingin siya sa harap, wala na ang lalaking kamukha niya. Nawala. Pero hindi natalo. Hindi rin umatras. Parang umatras lang sa ngayon. Tumingin siya sa babae. Tahimik. Nag-iisip. Pagkatapos, ngayon sabi nito, mas naging mapanganib ka. Bahagyang umiti si Mateo. Para kanino? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tumingin ito sa mas malayo, lampas sa kabubatan, lampas sa baryo. At para kanino ka magiging bantay? Sagot nito sa huli, iyon ang mas mahalagang tanong. Tahimik ulit. Pero hindi na pareho ang katahimikan. Mas malinaw. Mas matalim. At habang muling naglakad si Mateo, ngayon, hindi na bilang takas, hindi na bilang hinahabol. Kundi bilang isang pumili ng sarili niyang landas. Alam niyang bawat hakbang niya ay lalapit sa isang sagot na maaaring magligtas. O tuluyang magbago ng mundo. At sa malayo, sa pinakadulo ng dilim, may isang ngiti ang muling nabuo. Mas malalim. Mas sigurado. Dahil ang larong nagsimula ay papasok na sa susunod na yugto. Hindi na bumalik si Mateo sa baryo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang hindi na doon umiikot ang laban. Sa bawat hakbang niya palabas ng kagubatan, mas lumilinaw ang pakiramdam niya. Parang may humahatak sa kanya sa isang direksyon, isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, pero pamilyar sa loob niya. Hilaga, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sigurado siya. Sa likod niya, tahimik na sumusunod ang babae. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya nagtatanong. Parang sinusukat niya si Mateo, bawat galaw, bawat desisyon. Hanggang sa, hindi mo ako tatanungin, biglang sabi ni Mateo, hindi lumilingon. Anong tanong? Sagot ng babae. Kung saan ako pupunta? Kung anong plano ko? Sandaling katahimikan. Hindi ka na bata, sabi nito. Hindi ka na rin baguhan. Kung saan ka pupunta nararamdaman mo na. Bahagyang umiti si Mateo. Tama ka. Huminto siya. At sa unang pagkakataon, lumingon siya sa babae. Ano nang pangalan mo? Tanong niya. Saglit itong natahimik. Lira, sagot nito.
Tumango si Mateo. Salamat, Lira. Hindi gumiti ang babae. Pero hindi rin ito tumalikod. Biglang nag-iba ang hangin. Mas malamig. Mas tahimik. Parang may pumasok sa espasyo nila na hindi nila napansin agad. Napatingin si Mateo sa paligid. Ramdam mo? Tanong niya. Tumango si Lira. Hindi ito tulad ng iba, sagot nito. Dahan-dahan silang naglakad, maingat, walang ingay. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na tila hindi naaabot ng liwanag. At doon, may nakita sila. Isang lumang estruktura. Halos wasak na. Parang isang sinaunang dambana o pintuan. May mga ukit sa bato, mga simbolo na hindi maintindihan pero pamilyar sa pakiramdam. Humigpit ang hawak ni Mateo sa anting-anting. Ito yon, bulong niya. Isa sa mga pintuan, dagdag ni Lira. Tahimik. Mabigat. At sa gitna ng estrukturang iyon, may isang tao. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatalikod sa kanila. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap, sabi ng lalaki, hindi lumilingon. Nanlaki ang mata ni Mateo. Kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At muli, sarili niya ang nakita niya. Pero hindi yung nasa langit kanina. Iba ito. Mas kalmado. Mas tahimik. Pero mas delikado. Ilan ba kayo? Tanong ni Mateo, bahagyang napapangiti kahit seryoso ang sitwasyon. Ngumiti ang lalaki. Ilan ang kaya mong harapin? Sagot nito. Hindi kumibo si Lira. Pero ramdam ni Mateo, handa itong umatake kung kinakailangan. Hindi ako naparito para lumaban, dagdag ng lalaki. Napunta ako rito para buksan. Nanlamig ang paligid. Kung bubuksan mo yan, sabi ni Lira, handa na ang tindig, hindi mo na makokontrol ang lalabas. Ngumiti ang lalaki. Hindi naman ako ang magkokontrol. Dahan-dahan itong tinaas ang kamay at inilagay sa gitna ng sinaunang pintuan. Biglang nagliwanag ang mga ukit. Umalinggaw ang isang malalim na tunog, parang may gumagalaw mula sa loob. Tumigil ka, sigaw ni Mateo. Pero, huli na. Isang malakas na pagyanig. Ang lupa ay umuga. Ang hangin ay kumapal. At ang pintuan, unti-unting bumukas. Mula sa loob nito, may lumabas na isang malamig na hangin na may kasamang bulong. Hindi malinaw. Pero sapat para maramdaman ang bigat. At sa dilim ng loob, may gumalaw. Isang anino. Mas mabagal. Mas matanda. Mas gutom. Napaatras si Lira. Hindi yan dapat lumabas, bulong nito. Si Mateo, nakatayo lang nakatingin sa unti-unting bumubukas na pintuan. At sa loob niya, may gumalaw ulit. Hindi takot. Hindi galit. Kundi pagkilala. Parang matagal na niya itong hinihintay. At ngayon, sabi ng lalaking kamukha niya, sabay lingon kay Mateo, tingnan natin kung kaya mong maging bantay ng isang bagay na hindi mo maintindihan. At sa sandaling tuluyang bumukas ang pintuan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Hindi tao. Hindi aswang. Kundi isang bagay na hindi pa nila naririnig kailanman. At sa tunog pa lang, alam na ni Mateo. Ito ang unang tunay na pagsubok niya. Ang sigaw mula sa loob ng pintuan ay parang sumaksak sa utak ni Mateo, hindi lang tunog, kundi alaala, takot, at galit na hindi kanya pero nararamdaman niya. Napahawak si Lira sa ulo niya, napaluhod. Hindi ko kaya, bulong nito, nanginginig. Pero si Mateo, nakatayo pa rin. Hindi dahil mas malakas siya. Kundi dahil naiintindihan niya ang sigaw. Hindi siya sumisigaw para umatake, mahina niyang sabi. Napatingin si Lira sa kanya, pilit lumalaban sa sakit. Para saan? Tanong nito. Huminga ng malalim si Mateo kahit mabigat ang hangin. Para marinig. Tahimik. Mabigat. Sa loob ng pintuan, unti-unting lumabas ang anyo ng nilalang, hindi buo, parang hinahabi pa lang mula sa dilim. Mahahabang galaw, parang usok na may hugis. At sa gitna nito isang anyong halos tao. Nakatingin. Hindi galit. Hindi rin gutom. Kundi nawawala. Ang tagal, bulong ng nilalang, paos, parang matagal nang hindi nagsasalita. Ang tagal ko nang nakakulong.
Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit ka nakakulong? Tanong niya dahan-dahan. Dahil kinatakutan nila ako, sagot nito. Dahil hindi nila ako maintindihan. Napatingin si Mateo kay Lyra. Lyra, ito ba ang sinasabi mong panganib? Hindi agad sumagot si Lyra. Dahan-dahan itong tumayo kahit nanginginig. Hindi lahat ng nakakulong ay inosente, sagot nito. Napalingon si Mateo sa nilalang. At hindi lahat ng tinatawag na halimaw masama, sagot niya pabalik. Tahimik. Ang lalaking kamukha niya, nakatayo sa gilid, nanonood lang, nakangiti, parang inaabangan ang mangyayari. Patunayan mo, sabi nito kay Mateo. Kung bantay ka, kontrolin mo yan. Dahan-dahang humakbang si Mateo papalapit sa nilalang. Mateo, huwag, sigaw ni Lyra. Hindi mo alam kung ano yan. Huminto siya sandali. Tumingin sa kanya. Hindi nga, sagot niya. Kaya kailangan kong makinig. At sa susunod na hakbang, pumasok siya sa loob ng anino. Hindi siya nilamon. Hindi rin siya tinulak. Sa halip, parang niyakap siya ng dilim. Biglang nagbago ang paligid. Nawala ang kagubatan. Nawala ang pintuan. Nasa loob siya ng isang espasyo na puro alaala, hindi kanya. Mga taong natakot. Mga taong sumigaw. Mga taong nanakit. At isang nilalang na hindi maintindihan kung ano siya. Hindi ako masama, paulit-ulit na bulong. Napapikit si Mateo. At doon niya naintindihan. Hindi ito halimaw. Ito ay isang bagay na hindi nabigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili. Unti-unti siyang huminga. At kung bibigyan kita ng pagkakataon, sabi niya, titigil ka ba sa pananakit? Tahimik. Matagal. Pagkatapos, isang mahinang sagot. Kung may makikinig di. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mateo. Bumalik ang kagubatan. Ang pintuan. Si Lyra. At ang lalaking kamukha niya. Pero ngayon, ang nilalang ay hindi nagalaw ng galaw. Tahimik ito. Nakatingin kay Mateo. At ngayon, tanong ng lalaking anyo niya may halong curiosity. Huminga si Mateo. At ngayon hindi ko siya lalabanan, sagot niya. Hindi rin ako magpapalaya ng basta. Tahimik. Mabigat. Kokontrolin ko siya, dagdag niya. Pero hindi bilang bilanggo. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay. At ang anting-anting sa dibdib niya. Nagliwanag. Hindi nakakasilaw. Hindi marahas. Kundi kalmado. Unti-unting gumalaw ang nilalang, hindi para umatake, kundi para lumapit. At sa isang sandali, nagtagpo ang kamay ni Mateo at ang anino. Isang koneksyon. Hindi pilit. Hindi sa pilitan. Kundi kasunduan. Biglang humina ang hangin. Nawala ang bigat. At ang pintuan. Unti-unting nagsimulang magsara. Hindi pwede, bulong ni Lyra, hindi makapaniwala. Ang lalaking kamukha niya. Tumigil sa ngiti. Sa unang pagkakataon. Seryoso. Ginawa mo, mahina nitong sabi. Si Mateo, nakatayo sa gitna, tahimik. Pagod. Pero buo. At hindi pa tapos, sagot niya. Dahan-dahang nagsara ang pintuan. Ang sigaw nawala. Ang presensya kumalma. Pero sa loob ni Mateo, may nadagdag. Isa pang boses. Isa pang anino. Hindi magulo. Hindi galit. Kundi tahimik. Nakikinig. At habang tuluyang nagsara ang pintuan, napagtanto ni Mateo. Hindi lang niya pinigilan ang isang panganib. Nagdagdag siya ng isa pang bahagi sa sarili niya. At habang tumitingin siya sa lalaking kamukha niya, alam niyang sa susunod nilang pagkikita, hindi na ito magiging simpleng laban, kundi isang digmaan ng kung sino ang mas kayang kontrolin ang lahat ng nasa loob nila. At sa malayo, may isa na namang pintuan ang bahagyang gumalaw. Naghihintay. Nakatahimik. Pero handa nang magbukas. Hindi ka maniniwala sa mangyayari sa dulo, pero ito na ang sandaling magbabago ang lahat. Habang nakatayo si Mateo sa harap ng saradong pintuan, ramdam niya ang bigat ng lahat ng desisyon niya, hindi lang sa katawan niya, kundi sa kaluluwa niya. Sa loob niya, hindi na isa o dalawa ang presensya. Marami na sila. Tahimik pero buhay. Nakikinig.
Naghihintay. At sa harap niya, ang lalaking kamukha niya, unti-unting ngumiti, pero hindi na yon kumpiyansa. May halong pag-alinlangan. Binabago mo ang laro, sabi nito. Hindi, sagot ni Mateo, mahina pero malinaw. Inaayos ko lang ang hindi niyo tinapos. Tahimik ang kagubatan. Si Lyra, nakatayo sa likod, hindi na humahadlang. Nakamasid lang, parang ngayon lang niya tunay na nakita kung sino si Mateo. Biglang umuga ang lupa. Hindi tulad ng dati. Mas malalim. Mas sabay-sabay. Napatingin si Mateo sa malayo, sa direksyon ng mundo na hindi na lang baryo o kagubatan. Sa mga bundok, sa mga lungsod, sa mga lugar na hindi niya pa napupuntahan, ramdam niya. Mga pintuan. Nagbubukas. Isa-isa. Hindi mo sila mapipigilan lahat, sabi ng lalaking anyo niya. Kahit gaano ka pa kalakas. Huminga si Mateo. Hindi ko kailangan pigilan lahat, sagot niya. Tapos ano, tanong nito. Ngumiti si Mateo, hindi sa yabang, kundi sa pagtanggap. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi sila mawawala sa kontrol. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang anting-anting sa dibdib niya, hindi tulad ng dati. Ngayon, parang may sariling tibok. Parang sumasabay sa mundo. At doon, may nangyari. Ang lahat ng pintuan, yung mga nararamdaman niya sa malayo, parang sabay-sabay na kumonekta sa kanya. Isang iglap. Parang hinila siya sa pagitan ng lahat ng lugar. Mga anino. Mga sigaw. Mga nilalang na nagigising. At siya. Nasa gitna. Mateo, sigaw ni Lyra, pero hindi na siya marinig. Dahil sa loob ng isip niya, may mas malakas na tawag. Hindi galit. Hindi takot. Kundi responsibilidad. Kung ikaw ang bantay, bulong ng mga boses, sabay-sabay, ipakita mo. Napapikit si Mateo. Isang malalim na hinga. At doon niya ginawa ang hindi pa niya nagagawa kailanman. Hindi niya pinigilan ang dilim. Hindi niya rin pinilit ang liwanag. Hinayaan niya silang magsama. Ganap. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Sa loob niya, naging isa ang lahat. Isang lakas na hindi naghahati kundi nagbabalanse. At sa sandaling iyon, bumukas ang mga mata niya. Hindi na ito simpleng mata ng tao. Hindi rin ganap na anino. Kundi isang bagay na mas mataas. Mas buo. Mas malinaw. Biglang, tumigil ang pagyanig. Sa malayo, ang mga pintuan na nagbubukas ay huminto. Hindi nagsara. Pero hindi rin tuluyang bumukas. Parang may pumigil. Parang may nagbantay. At si Mateo. Nakaluhod sa lupa, hingal na hingal pero buhay. Tahimik ang paligid. Walang sigaw. Walang galaw. Dahan-dahang lumapit si Lyra, hindi makapaniwala. Anong ginawa mo, bulong nito? Tumingin si Mateo sa kanya, pagod pero may ngiti. Hindi ko sila kinulong, sagot niya. Hinayaan ko silang huminga pero sa ilalim ng bantay ko. Sa gilid, ang lalaking kamukha niya nakatingin lang. Tahimik. Walang ngiti. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Hindi ito tapos, sabi nito sa huli, mahina. Hindi nga, sagot ni Mateo. Pero hindi na rin ito tulad ng dati. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi na magkalaban. Hindi rin magkaibigan. Kundi dalawang posibilidad. At sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang lalaking anyo niya. Hindi natalo. Hindi rin nanalo. Kundi umatras. Para sa susunod na laban. Tahimik ulit ang kagubatan. Ang pintuan sarado. Pero hindi patay. Naghihintay. At si Mateo, dahan-dahang tumayo. Hindi na siya yung dating bumalik sa baryo. Hindi na rin siya yung natakot sa sarili niya. Isa na siyang bantay. Hindi perpekto. Hindi ligtas. Pero handa. Tumingin siya sa malayo, lampas sa mga puno, lampas sa dilim, papunta sa mundong mas malawak kaysa sa iniisip niya. Marami pa, bulong niya. Tumabi si Lyra sa kanya. Handa ka na ba? Tanong nito. Ngumiti si Mateo, pagod pero totoo. Hindi pa, sagot niya. Pero hindi na ako atras. At habang nagsisimula silang maglakad, hindi palayo sa laban, kundi papunta rito. Ang araw ay unti-unting sumikat.
Ang liwanag ay dumampi sa kabubatan, tinabunan ang dilim pero hindi ito nawala. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan mawala ang dilim para maghari ang liwanag. Kailangan lang nito ng bantay. At si Mateo, ang unang pumili na maging higit pa sa tao. Higit pa sa anino. Kundi isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. At sa katahimikan ng bagong umaga, isang bagong alamat ang isinilang. Hindi tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagpili. Dahil sa huli, ang tunay na laban ay hindi kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang kayang kontrolin ang sarili niyang dilim.